kasi nga lahat ng gobyernong itong ginagawa nito puro scripted eh. Lahat ng mga sinasabi niyang Marcos Jr. na yan ay puro scripted, no? Yung podcast niya is pre-recorded eh, hindi live, walang live interaction. Di tulad ng ginagawa ng former President Duterte na talagang live interaction, nakikipag-balitaktakan siya sa mga Malacanang press corps. Yun ang hindi pwedeng gawin nitong si Bongbong Marcos. We've seen that already, no, in countless times, no, so many times na may mga ambush interview itong si Bongbong Marcos na talagang hindi niya kaya. O sinasabi naman ng palasyo kahapon ni Yusek Claire Castro na walang kondisyon ng pakikipagkasundo ni President Bongbong Marcos Jr. sa mga Dutertes. Yan na nga eh. Nakakatawa talaga to si Yusek Claire Castro. In any negotiation and in any peace agreement, no, meron talaga yung kondisyon. Hindi naman po pwede na walang kondisyon, Jade and Admar. This administration and the Dutertes has been in a public confrontation with this administration unreasonably, no, and blatantly violating, in fact, the constitutional rights of our former president. Yung mga critics nila sa mga hearings nila dyan sa TRICOM, yung mga kaalyado ng mga Duterte doon sa Quadcom. So I really don't understand bakit sinasabi nitong si Claire Castro na unconditional daw dapat yung pagkikipagbati ni Bongbong Marcos. Eh kung ganun, na wala palang kondisyon yan, eh ba't nyo pa sinabi? Ba't pa kailangan ng podcast? Ba't kailangan pang sabihin doon kay Katunying? Diba? So, yan lang, Jay. Oo, alin bang mas gusto mo na programa? I mean, kasi last time sa nagdaang administrasyon, Sir EB, may Talk to the Nation address, di ba? I mean, tawag nito yung gabi-gabi na press con, yung pinupulong ng dating Pangulong Duterte, yung kanyang mga gabinete, nakikipag-usap, nagtatanong, nag-update sa mga kababayan natin hinggil sa mga developments sa ating bansa. Kumpara mo naman dito sa podcast ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Yun na nga, no? Kasi nga lahat ng gobyernong itong ginagawa nito puro scripted eh. Lahat ng mga sinasabi niyang Marcos Jr. na yan ay puro scripted, no? Yung podcast niya is pre-recorded eh, hindi live, walang live interaction. Di tulad ng ginagawa ng former President Duterte na talagang live interaction, nakikipag-balitaktakan siya sa mga Malacanang press corps. Yun ang hindi pwedeng gawin nitong si Bongbong Marcos. We've seen that already, no, in countless times, no, so many times na may mga ambush interview itong si Bongbong Marcos na talagang hindi niya kaya na sagutin yung very very hard questions, no, very very pointed questions from our journalists. So yun nga, no, ito is just a form. Alam mo, sa tingin ko, itong si Bongbong Marcos, yung ginawa niyang podcast na yan, yung ginawa niyang mga, it's just a form of appeasing himself, not the Filipino people. Para lang may sabihin siya sa kanyang sarili na may ginawa siya, no? At worst, no, itong mga ginagawa na ito, eh para bang putting putting VP Sara, the Dutertes, and the Duterte supporters, no? Parang nilalagay nila sa isang sulok na, oy, makikipagbati kami. Pero alangan namang makikipagbati yung mga Duterte, si VP Sara, habang nakakulong si Pangulong Duterte. Eh talaga namang hindi tayo makikipagbati. Kahit ako nga, hindi ako makikipagbati ng ganyan. So ang sabihin na ngayon, eh ayan na, nag-extend na ng olive branch yung Pangulo. Eh ayaw ng VP, ayaw ng mga Duterte supporters. Diba? So ipagmumukha pa rin nila na yung mga Duterte at si VP Sara ang masamang tao sa ganitong pamamaraan. Oo. At isa pa sa mga naging pahayag, Sir EB, ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., para po ba sa inyo, kapanay-paniwala po ba ang dating nung sinabi niyang ayaw niya ng impeachment na hindi niya gusto na ipagpatuloy ito? Well, sino pa bang maniniwala? Eh, Bongbong Marcos, lahat naman ng sinasabi niya, eh, kinokontradict ng mismong mga aksyon nila.
Halimbawa, yung ICC, sabi niya, we will not recognize the jurisdiction of the ICC, no? Not just Bongbong Marcos, but even his cabinet secretaries. Eh, anong ginawa nila? Talagang pinakidnap si former President Duterte. Pangalawa, ayaw niya ng impeachment. Ayaw daw niya ng impeachment. Pero tinuloy pa rin on February 5 in a very, very surprising circumstance, no? Noong February 5. Sino yung unang pumirma sa impeachment complaint ni VP Sara Duterte? Di ba ang anak ni Bongbong Marcos na si Representative Sandro Marcos? So, talagang wala nang maniniwala ng mga sinasabi nitong si Bongbong Marcos. I'm so sorry, no, mga kababayan, Jaydan at Mar. Opo, pagdating dito sa impeachment, Sir EB, ang gusto naman po ni VP Sara Duterte ay magiging bloodbath. Ano bang ibig sabihin yan para sa iyo? Kasi ang iba, literal naman po yung pagkakapaliwanag sa mga mamamayang Pilipino para sa kaalaman po ng ating mga kababayan. Para po sa inyo, pakipaliwanag po. Well, ang direct translation ng bloodbath is madugo. Pero it's was said in a figure of speech, no? Yes. Parang idiom 'yon, no? Na 'di ba, halimbawa, madugo yung laban ng let's just say LA Lakers at saka New York Knicks, no? Or Chicago Bulls. 'Di ba? Ganon yung dating noon. Hindi naman yung literal na talagang magsasaksakan sila doon at Pero yun na nga, gusto talaga ng black propaganda nitong, halimbawa na nga, si Leila de Lima, na ngayon ay prosecutor na ng House panel for the impeachment. Ganon din si Claire Castro. So, because I think Inday Sara really wants the impeachment to push through, probably because she has some form of evidence or testimony, whether it's testimonial or documentary evidence or whether it's a video or photos that will implicate very, very high-ranking people of this administration. That's why sabi niya, she wants a bloodbath. Gusto niya ng madugong impeachment trial at ready na raw siya, ready na yung kanyang legal team, no? So, yan ang at yan ang gusto ko. Yan ang gusto ng mga kababayan natin na mangyari talaga, no? Na makita ng buong sambayanan at ng buong mundo, no? Yung kanilang kaso at yung kanilang mga ebidensya at yung mga counter-arguments at mga counter-evidence ng kampo nitong si VP Sara Duterte. Yun will be very, very interesting. And if that happens, the next 3 years of this administration will no longer just be a lame duck administration or a lame duck government. It will be a laughing stock, no, in the whole world, no. Kasi nakikita natin yung former President Duterte na nakadetine ngayon doon sa The Hague, overwhelmingly won without campaigning by a margin of about 8 times his opponent, no, si Carlo Nograles. Even if ICC is not a political court, meron talaga yung epekto sa psychology ng mga judges at mga prosecutors dyan. At kung mangyayari na yung impeachment ni VP Sara will go into a full-blown trial at ma-reveal mga revelations dyan na mga mangyayari, talagang magiging katawa-tawa itong administrasyon ni Bongbong Marcos instead of redeeming the lost name of the Marcoses. Opo, pagkasabi niya na gusto niyang bloodbath, Sir EB, hindi po niya ito ginusto na magkaroon po talaga ng impeachment. Bagkus wala talaga siyang magagawa dahil gugustuhin talaga at gagawa ng paraan yung mga kalaban nila, yung mga kritiko nila na i-push through itong impeachment trial nga ng Vice Presidente. Tama ho ba? Well, tama, no, Jade, no, as early as last quarter of December, if you remember, nagpalabas ng statement itong si Franz Castro, 'di ba? At ilang araw matapos ng statement na 'yon na meron na silang niluluto na impeachment complaint against VP Sara Duterte, talagang todo deny sila, no? At sinasabi pa nga na wala talaga, no? Pero lumabas doon na nakipagpulong kay Speaker Martin Romualdez ang Makabayan Black at may mga litrato nga na nandoon sila katabi at sa isang mesa sila with Speaker Martin Romualdez, no? And fast forward March or February of 2025,
no, more than a year later, talagang nangyari yung impeachment. Kahit talagang itutuloy nila yan, itutuloy talaga nila yan kasi si VP Sara lang at ang mga Duterte at yung kanilang mga supporters, especially now that Bongo garnered the highest vote in history for a senator at 27 million. So talagang threatened na sila by VP Sara in 2028 at saka itong si Senator Bongo and the Duterte Bloc. Because even if lima lang sila ngayon, hindi natin alam yung mga alyansa dyan na mangyayari upon the convening of the 20th Congress ng Senado ng 20th Congress by July 1st. No?